Nasabat na higit 100 million pesos na halaga ng iligal na droga. Ating pag-uusapan kasama si Attorney Joseph Frederick Calulot, ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency. Attorney Calulot, magandang tanghali at welcome back dito sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali po, Asik Pring. Magandang tanghali din ho, Sir Joshua. And magandang tanghali ho sa mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan. Sir, pwede niyo bang ikwento sa amin yung detalye nitong pinakamalalaking operasyon ng PIDEA mula May 7 hanggang May 14 ngayong taon at paano ito nakatulong sa pagbuwag ng malalaking drug networks dito sa Pilipinas? Itong nakarang linggo po, Asik Pring, may mga operations ho na ginawa hindi lang po ng PIDEA, kundi kasama na rin natin dyan ang Philippine National Police and other law enforcement agencies na kung saan we were able to seize several dangerous drugs. Ang mga malalaking operations rito yung nangyari ho sa Zamboanga City. This was PNP initiated na kung saan 5 kilo ho ng shabu ang nakumpiska doon sa 3 individual. Meron din ho sa Marikina na 1 kilo din ho ang nakuha ho natin dyan. This happened last May 12. And nung May 8 naman, dyan ho sa Mati City sa Davao Oriental, meron din ho nakuha ang mga kalahating kilo ho ng illegal na droga. Plus sa Paranaque din po, kilo din ho ng at kasama pa ho dito yung 10 marijuana eradication campaign na ginawa ho natin doon ho sa Cordillera. Okay. Kilo-kilo to, Attorney Joseph. Yes, sir. At sa loob lamang po ng 1 linggo, mahigit 100 milyong piso nga po ng halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng PIDEA. Ano po ang ipinapakita nito tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng illegal drugs dito sa Sir bansa? Joshua, pinapakita ho dito na hindi ho tumitigil lang inyong PIDEA, hindi rin ho tumitigil ang ating law enforcement agencies para masugpo ang paglaganap ng illegal na droga sa ating mga barangay. So, Attorney, kabilang po sa mga nasamsa, may mahigit 12 kilo ng shabu at libo-libong marijuana plants. Sa mga lugar po ito yung pinakamalakas sa operasyon ng mga drug syndicates base po sa inyong monitoring? Base po sa mga seizures Asekweng, ang malaki ho rito sa National Capital Region. We also have in Region 9, Region 3, and Region 4A. Okay. And paano naman po na isagawa ng PIDEA at ng iba pang law enforcement agency sa matagumpay na eradication? Ito pong halos 74,000 na marijuana plants dito sa may Cordillera region. Sir Joshua, with regard to marijuana eradication dito po sa Cordillera, naisagawa ho ito sa tulong po ng Philippine National Police. And ginagamitan din ho natin ito ng drone para makita ho natin kung nasaan ho yung mga marijuana plantation sites ho natin dahil we do not want to waste the efforts of our law enforcement agencies na umakit ho ng bundok para sigurado na yung mga marijuana o na tinanim mo dyan, doon na ho, masunog na ho siya at hindi na ho mapunta dito po sa ating mga barangay. So, Attorney, hingi na rin po kami ng detalye dito naman sa pagkakahuli sa mga tinatawag na high-value targets gaya ng operasyon sa Cebu City kung saan nasa halos 11 million pesos na halaga ng shabu yung nasamsam. Asekweng, dun sa Cebu naman ho, nangyari po yan last May 13 na kung saan ito po ay isinagawa ng PNP together with PIDEA na meron ho tayong na-confiscate po dyan na 1.6 kilos of shabu dyan ho sa barangay Fatima sa Cebu City. Okay. At Attorney, ayon po sa ulat, bukod po sa shabu at marijuana, marami ding pharmaceutical drugs tulad ng Valium, alprazolam at nitrazepam ang nakumpiska. Gaano naman po kalaki ang problema ngayon ng illegal distribution ng controlled prescription drugs dito sa ating bansa? Sir Joshua, yung mga nabanggit ninyo, tama ho, ito po ang controlled dangerous drugs po. And ito po balak ko ipinuslit sa ating bansa. Yung mga nasabat po natin dyan na mga pharmaceutical products nanggaling po ng Pakistan na kung saan diniklara po nila garments and books. So ibig sabihin ho, there was an intent on their part to smuggle in this controlled medicines na dapat po sana ito ho'y dumadaan sa mga tamang ahensya para masuri kung ito ipapasa sa ating FDA. Okay, pero ito po nabanggit ng mga gamot, ng Valium, alprazolam, nitrazepam. Ito po ba yung ginagamit as ingredients para gumawa ng illegal drugs or ito po yung intake? Hindi po, Sir Joshua, ito po ay mga gamot na prescribe ng mga physicians or doctors na lisensyado ho ng PIDEA. Okay. Dahil hindi po lahat ng ating mga doktor ay maaaring mag-prescribe ng mga nabanggit ho na mga gamot. Dapat ho, meron silang S2 license na ito ho ay kanilang kukunin ho sa ating ahensya.
And hindi ho lahat din ng mga butika ay maaaring magbenta ho ng ganitong klaseng mga gamot. Dapat ho, lisensyado rin po sila sa PIDEA. Dapat ho, meron sila yung tinatawag nating S3 license. Would you know kung para saan po itong mga gamot na to? Yung mga iba po rito, ma'am, ano po to, mga antidepressants. So, ito po, controlled ba dahil there is a possibility na maaari pong itong magamit ng ibang tao na malulong po sila sa mga ganitong klase mga medisina. Okay. Sir, sa pananaw ng PIDEA, bakit naman patuloy pa rin nakakapag-operate yung ilang drug personalities at sindikato sa kabila ng sunod-sunod na anti-drug operations ng pamahalaan? Tsaka paano pa rin nakakapasok itong mga illegal na droga na ito sa atin kahit na grabe na yung monitoring po ninyo? Opo, Asek Weng. Ang mga sindikato naman ho ng illegal na droga gumagawa ho ng iba't ibang paraan para maipuslit po nila yung illegal na droga. Hindi lang ho through mail and parcel. Meron din po dyan yung mga maritime smuggling na ginagawa ngayon. Kaya ako nagpapasalamat din po ang PIDEA sa ating Philippine Coast Guard and the Philippine Navy plus yung ating maritime group ng PNP dahil yung patuloy na pagpapatrolya ho natin sa ating malawak na karagatan, may mga nasasabat pa rin naman po tayo ng mga illegal na droga. Okay. Nabanggit nyo nga, attorney, na nag-evolve itong mga sindikato. Sa mga na-arrestong pushers, couriers, at drug den maintainers, ano po ang profile ngayon ng mga taong karaniwang nasasangkot dito sa illegal drug trade? May napansin po ba kayong pagbabago o kakaiba? Halo-halo po, Sir Joshua, yung mga profile ng ating mga naresto. Sa katunayan, may mga iba ho dyan, mga elected officials pa ho. Kaya nga ito ay nakakalungkot na may mga ibang barangay officials na na-involve sa illegal na droga na imbis sana ho na sila ho ang katulong po natin. Dito ho sa pagsugpo ng illegal na droga sa kanilang barangay, sila pa ho, yung mga na-involve, mga nagbebenta, yung iba ho, pumupunta ho sa mga drug den. Kaya hindi ho tumitigil po ang ating mga kasamaan ho para masira po yung mga drug den sa ating mga barangay. So alam naman natin, sir, na talaga namang puspusan nyo inyong pagtatrabaho para masawatay itong mga illegal na droga sa atin. No? So ano po yung susunod na hakbang ng PIDEA para mapigilan pa talaga yung pagpasok at distribution ng mga illegal drugs sa mga community, sa mga kabataan, so lalo na kung magpapasokan sa schools? Asek Weng, yung ating demand reduction efforts, dinodoble ho natin yan. Nakikipag-ugnayan po tayo sa mga paaralan para maaari ho tayong pumunta ho doon, magbigay ng mga lecture sa ating mga kabataan. Dahil importante po dyan, habang bata pa ho sila, alam na ho nila kung anong epekto ng illegal na droga, ano yung nakalagay po sa batas, anong maaari ho nilang kaharapin kung sila po ay ma-involve sa illegal na droga pagdating ho ng panahon. Kaya ho, habang bata ho, dapat ho, bigyan ho natin sila ng tamang leksyon. And at the same time, yung mga barangay officials ho, dapat ho, katulong na rin ho natin yan, mabigyan ng tamang lectures din ho sa mga pamilya dahil kung ano yung tama, dapat ito nanggagaling na yan sa pamilya. Okay. Attorney, ito dapat natin bigyan din natin. Ano yung ginagawa ng PIDEA in terms of para mapanatili po yung integridad sa ating mga operasyon? Dahil para maalis natin yung agam-agam sa publiko na pagka nahuhuli itong mga illegal na droga, yung umiikot na sa merkado, ano po yung ginagawa natin para mapanatili natin yung tiwala ng taong bayan? Sir Joshua, kaya ho na maintain natin yung integridad ng ating operasyon, sinasama ho natin yung mga tinatawag nating insulating witnesses. Sino po itong mga ito? Unang-una ho dyan, yung elected official. That's mandatory under our law. And pangalawa, mamimili ho tayo dyan kung meron ho bang representative coming from the media or a representative coming from the National Prosecution Service. Ito hong mga witness na ito, sila po ang nagsasabi na yung mga nakuhang droga doon sa arrested individual, siya rin ho ang ipipresenta natin sa laboratorio at siya rin po ang ipipresenta natin sa korte. Okay. Well, on that note, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga nais tumulong sa kampanya laban sa iligal na droga. Siguro po sa mga nanonood na kababayan po natin and sa mga nakikinig, meron po tayong isumbong mo sa PIDEA na hotline. Ito po ay 0995-354-7020 and 0931-027-8212. Meron po tayong Facebook page. Ayan po, naka-flash po sa ating screen ang isumbong mo sa PIDEA. Makikita po na sa PIDEA top stories. I-text po nila dyan yung mga impormasyon na nalalaman po nila regarding sa illegal drug activities sa kanilang mga barangay. We will validate the information and if positive yung validation, we will conduct the necessary action. At tama po, may pabuya ito. Iba pa ho yung may pabuya, Iba pa yung naman po yung Operation Private Eye. Kung meron po silang alam na laboratorio, marijuana plantation sites,
or mga drug din, isumbong lang po nila dyan sa OPE, sa ating Operation Private Eye, or dito na ho sa isumbong mo sa PIDEA. Pero syempre, secured din yung pagkatao nitong magsusumbong na ito. Yes po, as a Queng, hindi po natin kinukuha yung pangalan ng sumbong. Ang kailangan lang po natin, yung specific address nung nire-report nila, sino yung nire-report nila, saan po. Bigay na ho nila dyan sa mga text numbers po na yan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Joseph Frederick Calulot, ang tagapagsalita ng PIDEA. Thank you, sir. Maraming salamat Thank you, din po. Attorney.